Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay ka blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sinisiyasat ng gobyerno ngayon, ang panukalang gawing bigas, ang tulong na pera, o rice subsidy, na natatanggap ng mga benepisyaryo, sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno. Ang mungkahing ito, ay iniharap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa isang sektoral na pagpupulong kahapon. Ito ay naglalayong tugunan ang dalawang alalahanin. Una, ay upang matiyak ang seguridad sa pagkain, para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. At ang pangalawa, ay upang potensyal na mabawasan ang inflationary pressure, sa mga presyo ng bigas. Sa briefing ng palasyo, sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro, na ang direktang pagsusuplay ng bigas, sa mga benepisyaryo ng 4Ps, na kumakatawan sa 20% ng mga mahihirap sa buong bansa, ay maaaring makapagpabagal sa rice inflation sa Pilipinas. Sinabi ni Navarro, na ang direktang pagbibigay ng bigas, ay magsasanggalang sa mga benepisyaryo, mula sa pabago-bagong presyo ng bigas sa merkado, at mga pressure sa inflationary. Kung saan, ipinaliwanag din ng opisyal ng agrikultura, na ang mga benepisyaryo ng 4Ps, ay tumatanggap ng rice subsidy, upang pambili ng bigas sa merkado, na nagdaragdag sa inflationary pressures. Kaya iminungkahi nito, na gawin na lang bigas, ang tulong na rice subsidy, sa mga benepisyaryo ng 4Ps, sa halip na bumili sila ng mahal na bigas sa merkado, sa pamamagitan ng direktang pagbibigay sa kanila ng bigas. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, na isasaalang-alang nila ang panukalang ito, at titingnan nila kung paano ito ipapatupad. Ikaw ka blessings, ano ang reaksyon mo tungkol dito? Sang-ayon ka ba na gawing bigas, ang rice subsidy ng mga benepisyaryo ng 4Ps? Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, ay programa ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya gaya ng DepEd, DOH, DILG, at sa mga lokal na pamahalaan. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ayon sa batas, ang 4Ps ang magiging pambansang stratehiya upang mabawasan, at kalaunan ay puksain ang kahirapan sa ating bansa. Ang 4Ps ay namumuhunan sa human capital ng mga mahihirap na sambahayan, sa pamamagitan ng pagpapabuti sa aspeto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga kasapi ng programa. Nagbibigay din ang programa ng psychosocial at psychoeducation intervention sa pamamagitan ng family development session, bilang gabay sa unti-unting pag-unlad at pagpapatatag ng kanilang pamumuhay. Noong ika-17 ng Abril taong 2019, isinabatas ang RA 11,310, na mas kilala bilang Anak Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act. Sa pagsasabatas nito, ang 4Ps na programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development ay magiging permanenteng pambansang estratehiya ng gobyerno, upang puksain ang kahirapan sa bansa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Sino-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng 4Ps? Ang mga maaaring maging benepisyaryo nito ay mga mahihirap na pamilyang Pilipino, na siyang makakasunod sa mga kondisyon ng programa.
Automatikong kasama na sa targeting system na ito ang mga magsasaka, mangingisda, walang tirahan, katutubo, informal settlers, at mga pamilyang nasa malalayong lugar, o geographically isolated and disadvantaged areas. Narito ang mga batayan ng isang pamilya na maaaring makasama sa programa. Dapat mayroong 0 hanggang 18 taong gulang na miyembro ng pamilya. Ang mga batang nasa edad 6 hanggang 18 ay kailangang naka-enroll sa paaralan. Mayroong miyembro na nagbubuntis sa panahon ng rehistrasyon. Ang isang kwalipikadong pamilya ay maaari lamang maging benepisyaryo ng programa sa loob ng 7 taon. Paano makasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Ang mga benepisyaryo ng programa ay pinipili, sa pamamagitan ng National Targeting System for Poverty Reduction o listahanan. Kung saan sila ay nagbabahay-bahay, upang mag-interview, at makita ang tunay na kalagayan ng isang pamilya. Sa ngayon, ay pinag-aaralan na ng DSWD na magkaroon ng community-based targeting system, na galing sa bawat DSWD regional offices, para madaling matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ano-ano ang mga benepisyo na maaaring makuha mula sa programa? Sa ilalim ng 4Ps Act, ang mga benepisyaryo nito ay makakatanggap ng mga sumusunod. Tulong pinansyal para sa edukasyon, kung saan hanggang 3 bata lamang sa isang pamilya ang maaaring monitor ng programa. Mula sa daycare at elementarya, ay makakatanggap ang mag-aaral ng 300 piso kada buwan, sa loob ng 10 buwan na may pasok. Sa high school ay makakatanggap ang mag-aaral ng 500 piso kada buwan, sa loob ng 10 buwan na may pasok. Sa senior high school makakatanggap ang mag-aaral ng 700 piso kada buwan, sa loob ng 10 buwan na may pasok. Makakatanggap din ang mga benepisyaryo ng tulong pinansyal para sa kalusugan, kung saan ang halaga nito ay nakatalaga kada isang pamilya, at hindi nakadepende sa bilang ng mga miyembro nito. Ito ay nagkakahalaga ng 750 piso kada buwan. Makakatanggap din ang mga benepisyaryo ng rice subsidy, na nagkakahalaga ng 600 piso kada buwan. Makakatanggap din ang benepisyaryo ng automatikong insurance coverage, mula sa National Health Insurance Program o PhilHealth. Sila rin ay prioridad sa pagtanggap ng serbisyo mula sa Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD, sa pagbibigay ng kapasidad sa pagnenegosyo at pagtatrabaho, at sa serbisyo at programa ng ibang pang mga ahensya ng gobyerno o mga katuwang ng organisasyon. Bukod sa mga nabanggit, ang mga benepisyaryo ay maaaring mabigyan din ng iba pang benepisyo, base sa mga bagong panukala o kautusan. Maraming salamat po mga ka-blessings.